ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Importante ang pagkakaunawaan sa isang tahanan upang magkasundo-sundo ang bawat miyembro ng ating pamilya. Sapagkat wala namang magandang maidudulot ang pagiging mapagmataas. Ikaw, kabarangay, maunawain ka bang klase ng tao? Dear Papa Dudut, karamihan sa atin ay takot sa katapusan dahil ayaw nating magsimula muli. Ngunit minsan ang bagong simula ay nangangahulugan na mas pinili mong magpatuloy sa buhay at iwan ang kasawian at kalugmukan na dala ng kahapon. Pwede rin upang makawala sa mga bagay na palagi mo nang ginagawa. May ahalin tulad ito sa pagsikat ng araw kinabukasan pagkatapos nitong lumubog tuwing gabi. Ang bagong simula ay may hatid na pag-asa para sa akin dahil ganoon ko tingnan ang buhay. Bago ko po ipagpatuloy ang pagbabahagi ng aking kwento ay gusto ko munang kunin ang pagkakataon na ito para magpasalamat sa programa ninyong Barangay Love Stories. Ito kasi ang naging libangan ko na kinagiliwan ko ng husto. Iniyakan, kinainisan at kinapulutan ng aral at inspirasyon. Kasama ko sa pakikinig nito ang mother-in-law ko na bedridden. Isang araw ay sinabihan niya ako na magpadala ng istorya sa inyong istasyon upang mabasa ninyo, Papa Dudut. At hindi na nga ako nagpatumpik-tumpik pa kaya agad ako nagpadala ng liham sa inyong email address na nakita ko po online. Ako nga pala si Giselle, 40 years old at taga Manila. Maaga ako naulila sa mga magulang noong pareho silang namatay sa isang aksidente. Bali lolo at lola ko na lamang po sa mother side ang nagpalaki sa akin. Taga Baguio City kami at doon din ako pinanganak at nakapagtapos ng pag-aaral. Mabait naman ang lolo at lola ko. Ibinigay nila sa akin ang pagmamahal ng isang magulang. Kaya naman masasabi ko na hindi rin ako lumaking nakukulangan sa pagkalinga. Bagaman wala rin akong kapatid ay nandyan naman ang mga pinsan ko na tinuring akong parabang tunay nilang kapatid. Kaso noong nagsilakihan na kami ay nagkahiwa-hiwalay na rin kami ng landas. Ang iba sa kanila ay nagtrabaho sa Maynila, Cebu at Davao at meron din nag-abroad at sa kasalukuyan ay doon na naninirahan. Pagkatapos mamatay ng lolo at lola ko ay nag-decide akong lumipat na sa Maynila matapos akong makahanap ng permanenteng trabaho dito. At doon na rin dumating sa buhay ko si Wendell, Papa Dudut. Mami, si Giselle po pala, girlfriend ko. Nice to meet you po, tita. Nice to meet you, Giselle. Sa wakas pinakilala ka na rin sa akin ng anak ko. Opo. Kailan nga ba ulit naging kayo? Bale, last week lang po talaga ako sinagot ni At Giselle. niligawan mo siya ng 1 taon, tama? Opo, Mi. Bakit naman umabot ng ganong katagal, Giselle? Hindi mo pa ba mahal ang anak ko noong mga panahon na yon? Hindi naman po. Hindi po kasi priority ni Giselle ang pagbo-boyfriend that time, pero mapilit po ako. Gusto ko po kasi talaga siya, kaya sinabi ko sa kanya na patutunayan ko yun. Ah, oo. Iba ka nga pala pag nagkagusto. Talagang gagawin mo ang lahat para makuha lang to. Opo, tsaka seryoso po ako kay Giselle. Mabuti naman naramdaman mong seryoso sa'yo ang anak ko. Ganun na nga po. Kaya nga po nung nanligaw siya pumayag ako. Doon ko mas nakita na seryoso sa akin si Wendell tapos unti-unti nahulog na ako sa kanya. Pero inabot pa rin ng halos 1 taon ng panliligaw sa akin ng anak ninyo. Bakit? Hirap ka bang pagkatiwalaan ng anak ko kahit na nahulog ka na sa kanya? At nalaman mo na rin na seryoso siya sa'yo? Siguro po kasi hindi pa naman ako nagkaka-boyfriend. Kumbaga, wala pa akong karanasan. Pero ngayon na-realize ko na nung sagutin ko si Wendell, yun yung pinakamaganda at tamang desisyon na ginawa ko sa buhay ko.
Iba po kasing magmahal at mag-alaga ang anak ninyo. Siyempre, pinalaki ko sa pagmamahal ang anak kong yan. Nag-iisang lalaki rin sa magkakapatid, kaya kabilin-bilinan ko na pag magkaka-girlfriend o asawa na siya, tratuhin niya ng maayos, katulad ng pagtrato niya sa akin at sa mga kapatid niyang babae. Kaya naman po pala lumaking mabuting tao si Wendell kasi mabuting tao din po ang mami niya. Naku, sinabi mo pa, babe. Ang mami ko yung pinaka-the best mami sa lahat. Kaya nga mahal na mahal ko siya eh. Halata nga. Nambola ka pa talagang bata ka. Ilang beses ko po bang dapat sabihin na di na ako bata? Kaka-30 ko nga lang po, di ba? Baka mamaya isipin ni Giselle masyado akong mamas boy. Ano naman kung maging mamas boy ka? Magiging problema ba yon, Giselle? Wala naman po kasi nanay naman niya kayo. Huwag kang mag-alala. Ganito lang naman talaga ako sa mga anak ko, pero hindi naman ako katulad ng ibang mga nanay dyan na sobra kong makialam sa buhay ng mga anak nila. Yung kulang na lang diktahan ko ang buhay ng mga anak ko at sabihin sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin sa isang sitwasyon o pagkakataon. Hindi ako ganong klase ng nanay. Kahit yung namayapa akong mister, hindi rin ganon sa mga anak namin. Tinuruan namin sila na rumispeto sa aming mag-asawa at sa ibang tao. Pero hindi namin pinakikialaman ang mga desisyon nila sa buhay. Lalo na nung tumungtong na sila sa legal age. Siyempre, liban na lang kung makakasama yun sa kanila. Diyan na kami makikialam para sumuway at magpaalala. Nakakatuwa at nakakabilib po kung paano niyo pinalaki ang anak ninyo. Kaya mahal na mahal namin sina mami at daddy. Sayang lang kasi iniwan na kami ni daddy. Sana nakilala mo rin siya. Siguradong matutuwa ka at matatawa kasi kayang ko yun. Kahit na kinatatakutan sa lugar namin dahil dating nagtatrabaho sa military. Papadudot pinakilala sa akin ang katrabaho ko si Wendell nang minsan akong sumama sa birthday party niya na ginanap sa isang hotel. Second cousin niya kasi ito and that time ay pareho kaming single. Pero choice kong hindi pumasok sa pakikipagrelasyon dahil mas focus ako sa aking career. Kaya nga noong naging kami ay malapit na rin ako noong mag-30 anyos. Kung ilalarawan ko si Wendell ay marami akong masasabing mabubuti at magagandang bagay sa kanya. Bukod sa gwapo, mapagpasensya, maunawain ay napaka-gentle and sweet ng boyfriend ko. Isang taon din niya ako niligawan at masasabi ko na sobrang tiyaga niya at hindi siya napagod sa akin. Doon ko napatunayan kung gaano siya kaseryoso sa intensyon niya sa akin at pagmamahal. Hindi po nagtagal ay pinakilala niya ako sa mami niya. Hindi kasama ang mami ni Wendell sa naturang birthday party kung saan kami nagkakilala dahil nasa out of town trip sila ng kanyang asawa. Kung ilalarawan ko ito ay masasabi ko na may pagka-istrikta at matapang ang boses nito. Pero mabait din naman. Pinaramdam niya sa akin. Nasuportado niya ang relasyon namin ni Wendell kaya naging panatag na ako sa kanya. Noong nabuntis ako ay tumira muna kami sa bahay nila pansamantala kaya doon ko lalong nakilala ang nanay ng kasintahan ko. Naku, Giselle, bata ka. Tigilan mo yan. Huwag kang magwalis. Po? Aray, bigla namang sumakit tong balakang ko. Ayan na nga bang sinasabi ko. Kayuyuko mo dyan kawawalis mo kaya sumasakit yung balakang mo. Buti patigilan mo na yan. Saka maupo tayo dun sa bangko. Dali. Sige po. Halika rito. Umupo ka sa tabi ko at tigilan mo yung kakakilos mo dyan. Opo, nandyan na po. Hala, sige. Umupo ka rito sa tabi ko. Siguraduhin mong nakalapat yung puwet mo sa bangko, ha? Tapos isandal mo yung likod mo para maunat yung balakang mo. Sige po. Ay, grabe. Sarap ng pagkakasandal ko. Tamang-tama sa masakit na balakang.
Paano hindi sasakit yung balakang mo? Mukhang kanina ka pa nagwawalis dyan. Tama ako, no? Kanina ka pa dyan? Opo, tita. Huwag mo na akong tawaging tita. Kasi magkakaanak na kayo ni Wendell. Simula ngayon, mami na ang itawag mo sa akin. Nagkakaintindihan ba tayo? Sige po, mami. Bakit para yatang naiilang ka na naman dyan? Ayaw mo ba akong tawaging mami? Naku, hindi po. I mean, gustong gusto ko po pero naninibago lang po ako kasi ngayon lang po ako may tinawag na mami. Wala rin po kasi akong kinagis ng magulang dahil maaga silang kinuha sa akin. Oo nga pala. Pero kahit wala kang nakagis ng magulang, napalaki ka naman ng maayos ng lolo at lola mo. Hindi ka suwail kagaya ng ibang kabataan dyan na may nanay at tatay nga. Pero napakabastos ng bibig at wala ring modo. Hindi nyo rin naman po pinalaking bastos at walang modo si Wendell kaya alam ko na katulad nila lolo at lola na nagpalaki sa akin ng maayos, ganon din po ang ginawa ninyo sa anak ninyo. Halata naman kasi lagi kayong binibida sa akin ni Wendell at lalo ko napatunayan na totoo yung mga sinasabi niya sa akin kasi unti-unti ko po kayo nakikilala simula nung tumira kami rito sa inyo. Hindi pa po ako nakakapagpasalamat pero salamat po talaga kasi pumayag kayong magstay ako rito lalo ngayong buntis ako sa anak namin ni Wendell. Bakit ko naman kayo ipagtatabuyan? Gusto ko nga nandito ka para katulad mo, mas makilala pa kita ng husto. Sa totoo lang, may mga nakwento na rin si Wendell tungkol sa'yo. Pero iba pa rin kapag personal kitang nakilala, hindi ba? At ngayon pa nga lang, napatunayan ko na kung gaano katigas yung ulo mo. Po? Ano pong ginawa ko? Nakuha mo pa talagang magtanong. Hindi ba katigasan ng ulo yung pagwawalis mo sa bakuran? Tingnan mo, sumakit patuloy yung balakang mo. Buntis ka pa naman. Bawal na po ba magwalis ang buntis? Hindi, pero hanggat maaari, iwasan mong magpakapagod. Unang apo ko pa naman yung dinadala mo. Natatakot ako na baka may mangyaring masama sa inyong mag-ina. Kaya dapat makinig ka sa akin. Sa bagay, tama po kayo. Pasensya na po, Mi. Wala yun. Basta hindi na mauulit. Opo, tatandaan ko po yan. Salamat. Ay, alam mo, tinanggap kita sa pamilya at pamamahay namin kasi nakita kong mahal na mahal ka ng anak ko. Matagal na rin simula nung huli niyang naramdaman yan sa isang babae pagkatapos siyang iwan nung huli niyang nakarelasyon. Katulad mo, tinanggap ko rin ng maayos yung babaeng yun. Pero sinaktan lang niya ang anak ko. Kaya nga ayoko na maulit yun sa pagkakataong ito. Pero huwag kang mag-alala. Kasi nakikita ko at nararamdaman ko namang ibang-iba ka sa babaeng yun. Papadudot, hindi ko minasama nung pinagsabihan ako ng nanay ni Wendell tungkol sa pagwawalis ko habang nagbubuntis ako. Kasi alam ko na iniisip lamang niya ang kapakanan namin ng anak ko. Unang apo rin kasi niya ang dinadala ko, kaya gano'n na lamang siya ka-protective. Bukod doon ay may pinag-usapan pa kami tungkol sa plano niyang pag-alis ko sa aking pinagtatrabahuhan. Hindi ako na-offend o nag-isip ng masama noong sinabi niya yon sa akin dahil mabuti naman ang kanyang intensyon. That time ay nasa 3 buwan na ako ng pagbubuntis ko. At alam na alam niya na napaka-stressful ng nature ng trabaho ko kaya gano'n na lamang ang pagkabahala niya. Kaya naman kinausap ko si Wendell tungkol sa suhestyon ng mami niya. Bagay na agad niyang sinang-ayunan. Sinabi niya sa akin na siya na ang bahala sa amin na magiging anak namin kaya hindi na ako nagdalawang isip na umalis sa pinagtatrabahuhan ko. Sa totoo lang ay gusto ko na rin talagang bumuo ng pamilya na mga panahong yon. At malakas ang paniniwala ko na sinadya ng Diyos na makilala ko si Wendell at mapatunayan niya sa akin sa kanyang sarili. Alam ko na nasa mabuting at tamang tao na ako papadudot ng mga panahong yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
Papadudot, bago naging kami ni Wendell ay may nauna na siyang nakarelasyong babae at naka-live-in for 2 years. Siguro 3 taon na rin silang hiwalay bago kami nagkakilala. Wala naman silang naging anak at si Wendell ang nakipaghiwalay dito matapos nitong mag-cheat. Kaya gano'n na lamang ka-protective ang nanay niya sa kanya dahil nakita nito kung paano nasaktan ng husto ang kanyang anak. Base naman sa pagkukwento ng kanyang mami ay pinakisamahan ito ng maayos ang ex-girlfriend ni Wendell kaya hindi ito makapaniwala noong nagawa pa rin itong lokohin at saktan ang kanyang anak. Kahit ako na magulang ay magiging mapanuri at maingat na rin sa mga susunod na makakarelasyon ng anak ko dahil ayoko na ulit mangyari ang bagay na yon. Doon ko mas naintindihan kung bakit ganon siya ka-strikta nung unang beses niya akong makilala. Kung bakit matanong siya noon ay naninigurado lamang siya bilang magulang. Kaya nga noong nakilala ko na siya ng husto ay mas gumaan at pumanatag na ang kalooban ko sa kanya. Hindi nagtagal ay pinanganak ko na ang panganay namin ni Wendell at ang mami niya ang nag-alaga sa akin simula pa lamang noong nasa ospital ako hanggang sa makauwi sa bahay nila. Kahit na wala akong nanay, ramdam ko na anak rin ang turing niya sa akin. Bigla ko tuloy na-miss ang alaga ng lola ko na namayapa na ng mga panahong yon. 2 taon din na inalagaan ng mami ni Wendell ang baby namin bago po kami nag-decide ng kinakasama ko na bumukod na. Suportado naman kami ng nanay niya pero hindi maikakailan na malungkot ito nang nangyari ang pag-alis namin. Hindi nagtagal ay nagpakasal kami ni Wendell sa huwes upang opisyal nang maging mag-asawa, Papa Dudut. Mamaya ako na lang huhugasan yung mga pinggan na pinagkainan natin ha. Magpapahinga muna ako kasi kakakain lang natin. Naku, Mi, wag na po. Ako na po maghuhugas ng mga pinagkainan natin. Anong ikaw? Ako na. Pero mamaya ng konti. Baka kasi sumakit ang tiyan ko pag tumayo ako agad. Medyo na parami yung kain ko. Ngayon lang naman. Kasi nga pinagdadahan-dahan na rin ako ng doktor ko. Lalo na sa pagkain ng kanin at karne. Hindi ko lang talaga napigilan kasi ang sarap ng luto mo. Hala, salamat po. O ayan ha. Ikaw na yung nagluto. Kaya ako naman dapat yung maghugas ng pinggan. Kaso, nahihiya po ako kasi bisita namin kayo dito sa bahay tapos paghuhugasin ko kayo ng pinggan. Kanina pa nga bago tayo kumain. Nag-agyo-agyo na kayo dyan saka nagwalis at naglampaso ng sahig. Ako po yung natatakot sa inyo At bakit ka natatakot? Diabetic lang ako. Pero hindi pa ako baldado. Kaya ko pang magwalis o maglampaso ng sahig, no? Tingin mo yata sa akin matanda na Ay naku, hindi naman po sa ganun. Kalabaw lang ang tumatanda, Giselle. Ibahin mo ko. Sige po, naniniwala po ako dyan. Aba dapat lang. Pero thank you po kasi tinulungan niyo ako sa mga gawaing bahay. Medyo nakakahiya lang dahil hindi ko na nagawang makapaglinis dito lalo ngayong bumisita kayo. Kadalasan nagagawa ko na lang po yan kapag tulog na yung baby ko. Alam ko naman yun. Kasi mahirap nga namang mag-alaga ng bata. Siyempre, ilang anak na rin ang dumaan sa akin. Kaya huwag ka nang mahiya dyan. Lalo na sa edad na yan, naku, kailangan hindi talaga mawalay sa tabi mo o hindi maaalis sa mga mata mo kasi siguradong nakakakaba ng dibdib. Ay sinabi niyo pa po. Kaya nga pag nandito si Wendell siya po yung madalas na gumagawa ng mga gawaing bahay. Tinutulungan ko na lang siya kapag kaya ko naman. Tama rin naman na magtulungan kayong mag-asawa sa mga gawaing bahay. Pero kung pwede naman na ipagpabukas, wag na nating piliting tapusin ng isang araw. Halimbawa, yung pagtutupi ng damit na nilabhan. Kung pagod ka na ng kalalaba at kasasampay, sa sunod na araw mo na tupiin. Sa kabahay nyo to, yung mga bisita nyo yung mag-adjust sa kung anumang datna nilang itsura nito. Mami talaga. Nakakahiya pa rin po yun. Kaya nga po hanggat maaari, wala akong pinapapuntang kaibigan at dating katrabaho rito sa bahay namin kasi ang gulo-gulo, ang kalat-kalat.
Saka na lang siguro kapag malaki-laki na si baby. Hayaan mo at dadalasan ko yung pagbisita ko rito para naman matulungan kita sa mga gawaing bahay. Hala, wag na po. O bakit? Huwag mong sabihin na mahihiya ka na naman. Ganun na nga po. Puro kahiya. Para ka namang ano dyan. Isa pang hiya mo, tatamaan ka na sakin. Wag naman po. Sira? Biro lang? Anong palagay mo sa akin? Bayolente? Yun nga po, hindi. Tsaka biro lang din naman po yun. Sinasabayan ko lang po kayo. Ay nako, kahit kailan para kang ewan. Thank you po talaga ulit kasi pumunta kayo rito sa makalat naming bahay para dalawin kami ni baby. Miss na po namin kayo. Hayaan niyo po kasi kami naman yung pupunta sa bahay niyo. Dapat lang. Napakatahimik na sa bahay namin, lalo't bihira na umuwi yung isang anak ko, yung ate ni Wendell. Lagi kasing nadidestino sa malayo. Kaya nalulungkot ako pag mag-isa lang ako sa bahay. Ayun, naisipan kong puntahan na lang kayo rito para makumusta ko na rin kayo ng apo ko. Papadudod, sobrang thankful ako sa pagkakaroon ng mabuti at maalalahaning mother-in-law. Lagi kasi siyang present sa buhay ng apo niya at tinutulungan niya rin kami kahit na hindi na kami nakatira sa kanila. Sobrang na-appreciate ko ang pagbisita niya sa akin para maglinis ng bahay namin at ipagluto ako dahil alam nga niya ang hirap ng isang ina. Bilang ganti ay tinuring ko siya na para ko ng tunay na nanay. Mahal na mahal ko ang mother-in-law ko at alam ko na ganon din ang turing niya sa amin. Kaya nga masaya ako kapag bumibisita siya sa amin at excited akong makita siya pag kami naman ang nasa bahay nila. Marami na yung tinuro na aral at diskarte sa buhay bilang nanay sa akin ang mother-in-law ko. Kaya labis din ang pasasalamat ko sa kanya. Sa loob ng 9 na taong pagbubukod namin ay di nawalay ang biyenan ko sa kanyang apo. Kaya nga sobrang close sila ng aking anak. Marami siyang tinuro rito katulad ng paggalang sa mga magulang, pagrespeto, paggamit ng po at opo at pagkakaroon ng consent. Minsan napapatanong pa rin ako sa Diyos kung ano ang ginawa ko sa nakaraang buhay ko upang biyayaan niya ng mabait at mabuting mother-in-law at pamilya. Babe, ano yung sinusulat mo? Recipe ng plano kong i-bake na low-carb cake para kay mami. Ano yung low carb? Yun bang pwede sa mga diabetic pero in moderation pa rin? Alam ko kasi na gustong-gusto niya nang makakain ng cake eh. 'Di ba? Paborito niya yon. Oo, naaalala ko nung mga bata pa kami. Palagi siyang bumibili ng cake kahit walang okasyon. Doon ko nga natutunan yung konsepto na pwede ka naman palang bumili ng cake kahit di mo birthday. Pero syempre, dapat may pambili ka pa rin. Kaya nga nung na-diagnose siya na may diabetes, bumagsak talaga yung katawan niya ng husto. Lalo't di na niya nakakain ng madalas yung paborito niyang pagkain. Kaya nga gagawa ako pero hindi ko rin naman dadamihan yung paggamit ng artificial sugar para safe pa rin sa kanya. Tsaka para na rin sa atin. Naisip ko, panahon na para magsimula tayong kumain ng healthy. Lalo na nasa lahi niyo yung pagiging diabetic. Oo, pero naniniwala ako na malaking factor pa rin sa mga nagkakaroon nito yung lifestyle nila. Kaya suportado mo ako dyan sa plano mong pag-healthy living natin. Excited na tuloy akong simulang gawin to kahit na medyo challenging kasi kakaiba yung paraan ng pagbe-bake nito sa typical na kinasanayan natin eh. Pero kaya ko to. Naniniwala ako na kaya ko to. Ikaw pa ba? Sa ating dalawa kung anong ginusto mo kakayanin mo talagang gawin. Kaya nga bilib na bilib ako sa asawa ko. Pakis nga. Sus ng bola ka pa talaga. Ang sabihin mo, gusto mo lang kumis. Bawal ba? Sinabi ko ba? Sige, kiss na. Ayan, sige. Kahit kailan talaga para kang bata. Daig mo pa yung anak natin. Sa inyong dalawa, mas malambing ka talaga. Oo naman. Kahit na umabot na tayo ng ilang taon na nagsasama bilang mag-asawa hindi na wala yung pagmamahal ko sa iyo at sa anak natin.
Pati na rin yung dedikasyon ko na maitaguyod at mabigyan ng maayos na buhay yung pamilya natin. Oo, di man ako perpekto kasi may pinag-aawayan pa rin tayo pero lagi mong tandaan na mas malaga kayo ng anak natin kesa sa mga away natin. Oo naman. Alam ko naman yun, kaya nga thankful ako kasi ginagawa mo yung best mo para sa amin ng anak natin. Tingnan mo nga, di mo na ako pinagtrabaho. Sitting pretty na lang ako dito sa bahay natin, lalo ngayong malaki na yung anak natin at hindi na masyadong alagain. Salamat sa pagpuprovide mo sa amin ng anak mo. Salamat din sa pagiging mabuting housewife at daughter-in-law sa mami ko. Na-realize ko na sobrang swerte niya sa'yo. Lalo ngayon na plano mo pa siyang gawan niyang low-carb na cake. Naku, ako nga ang maswerte kasi siya ang naging mother-in-law ko. Sa dami ba naman ng mga horror stories tungkol sa mga biyenan super blessed talaga ako kasi napakabait at napakamaalalahanin ng mami mo. Kaya nga mahal na mahal ko siya na para bang tunay ko ng nanay. Ang totoo, dahil sa kanya, naramdaman ko ulit na magkaroon ng magulang. Simula kasi nung mamatay si na lolo at lola kinain ako ng matinding kalungkutan at takot na rin na hindi ko alam kung saan nanggagaling. Kaya siguro mas tinatagan ko ang loob ko at sinabi ko sa sarili ko na kakayanin kong mabuhay na mag-isa. Kaya rin matagal bago kita sinagot sa panliligaw mo. Pero ngayon na may mabuting asawa na ako sa katauhan mo at may mabait na mother-in-law, na-realize ko na pamilya at makakasama pala yung kailangan ko. Papadudot ramdam ni Wendell na mahal ko ang kanyang nanay kaya masaya siya sa naging pag-uusap naming yon. At masaya rin ako dahil maligaya ang aking asawa. Gusto ko ring magpasalamat sa Panginoon kasi siya ang binigay sa akin upang makaisang dibdib ko. Maging tatay ng anak namin at makasama hanggang sa aking pagtanda kong luluubin. Marami-rami na rin kaming pinagdaanan ni Wendell. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay maayos ang aming pagsasama. Sa totoo lang ay meron ding mga sandali na umiiyak ako at napapagod sa pakikisama sa kanya. Kaya nagsumbong agad ako sa mami niya. Sinabi ko po ang lahat ng saloobin ko rito at masaya ako dahil nauunawaan niya ang pinanggagalingan ko bilang kapwa babae at nanay. Nang malaman ng mami niya ang gusot sa aming pagsasama ay agad siya nitong kinausap at pinagalitan. Marami raw siyang napagtanto lalo na sa kahalagahan ng pamilya kaya pinangako niya na mas priority niya kami ng aming anak. Hindi naman yun tungkol sa pambababae kundi sa kawalan niya ng oras sa amin dahil sa trabaho kaya ako ang sumasalo sa mga gawaing bahay at pag-aalaga sa aming anak. Simula noon ay malaki na ang naging pagbabago ng mister ko. Natutuhan niyang magbalanse sa trabaho at sa pamilya. Kaya naman sobra-sobra ang pasasalamat ko sa nanay niya na nagsisilbi naming gabay bilang mag-asawa. Kaso, neto lamang bagong taon ng 2025 ay may nangyari sa pinakamamahal kong mother-in-law. Bagay na labis naming kinagulat ng husto. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot na stroke ang mother-in-law ko nitong January 2025 lamang. Isang linggo matapos magbagong taon ay sobrang nagulat at hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyari. Dahil malakas pa siya at magkakasama pa kaming nag-celebrate ng New Year. Noong na-ospital ang mami ni Wendell ay ako ang sumama at nagbantay sa kanya. Akala namin ay okay na kasi at ang sabi niya ay mild stroke lang naman daw ang nangyari at wala na rin siya sa kritikal na kondisyon. Pero noong araw na bago siya ma-discharge sa ospital ay na-stroke ulit siya. Dahilan para tuluyan nang maparalisa ang ibabang bahagi ng kanyang katawan. Natakot talaga kami ng husto kasi akala namin ay kukunin na ng kamatayan sa amin ang mother-in-law ko. Tandang-tanda ko pa na nag-iyakan na kami noon kasi akala namin ay hindi na siya makaka-recover pa.
Pero salamat sa Diyos. Dahil hindi naman nangyari ang kinakatakutan naming yon, pero nananatiling wala pa rin katiyakan kung magiging maayos at mabuti ba ang kondisyon ng mami ng asawa ko. Kitang-kita ko kung paano bumagsak ang mga balikat at pag-asa ni Wendell kung sakaling hindi na nga gumaling ang nanay niya. Paano kung hindi na makarecover si Mami? Paano kung kunin na talaga siya sa atin ng Diyos? Parang hindi ko matatanggap yun, babe. Naniniwala ako na hindi pa bibitiw si Mommy, babe. Di ba, nung binisita natin siya kanina lang bago tayo pumunta rito sa chapel, gising na siya. At nakikipaglaro na sa anak natin kahit paano. Oo, hindi niya maigalaw yung mga binti niya, pero nagagalaw pa naman niya yung mga kamay niya. At kahit na nanghihina, pinipilit pa rin niyang magsalita. Ayun na nga. Mas lalo lang ako nasasaktan kasi nagkakagano na si Mami. Hindi ko talaga matanggap na sa dinami-rami ng tao sa mundo, lalo na yung mga masasama, sa kanya pa nangyari yun. Bakit siya pa yung na-stroke, di ba? Tridor kasi talaga yung sakit na yan at may edad na rin naman si Mommy. Pero kagaya nga nung sinabi ko, hindi pa siya bibitaw kasi ayaw pa nun na iwan tayo. Gusto niya pang makita na gumraduate sa high school at makapag-college ang anak natin, di ba? Oo. Lagi niyang sinasabi na gusto niyang pumasok sa Air Force yung anak natin. Kasi pangarap yun ng tatay namin bago siya napasok sa Army. Pero syempre, kung ano pa rin ang gusto yung kurso ng anak natin, yun yung masusunod. Nakikita ko naman na gustong sundin ng anak natin yung pangarap ng lolo niya. Halata naman kasi na napakahilig sa mga eroplano. Kaya nga Kaya sana hindi pa mawala sa atin si Mami. Malakas ang mommy mo. Sigurado akong lalaban siya. Babe, lalabanan niya yung sakit niya. Sana nga kasi hindi pa ako nakaka-recover sa pagkawala sa amin ni Daddy noon. Kahit na ilang taon na rin yung nakalipas. Ikaw ba, babe? Paano ka naka-recover sa pagkawala ng parents mo? Baby pa kasi ako nung nangyari yun, kaya masasabi ko na wala akong masyadong attachment sa kanila. Hindi katulad nila lolo at lola na tinuring kong para ko ng mga magulang kasi sila naman talaga yung nagpalaki sa akin eh. Pero aminado ako na namimiss ko pa rin naman yung mga magulang ko. Marami akong tanong at sana nung kabataan ko. Mga tanong katulad ng bakit sa kanila pa nangyari yung aksidenteng yun? Bakit hindi na lang sa ibang mga masasama? Bakit kailangan ko pang maulila ng maaga? Sana hindi nawala ng ganun kaaga sina mama at papa para meron pa rin akong mga magulang hanggang ngayon. Tingin ko kahit sinong mamatayan ng magulang hindi na makaka-recover sa sakit at lungkot na kasama nito. Ganon kasi naramdaman ko nung nawala sa akin sina lolo at lola. At kahit na ilang taon na rin yung lumipas, lagi ko pa rin silang naaalala. Pero wala marupok ang buhay kaya importante na samantalahin natin yung bawat pagkakataon na kasama natin ang isa't isa. Yun nga yung importanteng bagay na pinaintindi sa akin ni Mami. Lalo nung nawalan ako ng oras sa inyo ng anak natin dahil inuna ko yung trabaho. Alam ko naman na hindi masama yung ginawa ko pero di ko pa rin nabalanse. Akala ko masisira na yung pamilya natin. Sa totoo lang, natakot ako ng husto. Buti na lang to the rescue si Mami kaya mas nalinawan ako sa mga pagkukulang ko sa inyo. Kaya nga sana magpagaling siya kasi babawi pa ako sa kanya. Bilang pasasalamat sa pagsalba sa pamilya natin. Oo naman. Gagaling si Mommy. Lalakas siya at makaka-recover. Salamat, babe. Walang anuman. Ay, buti pa magdasal tayo para bumilis ang paggaling at pagbuti ng kalagayan niya. Papa Dudut, hindi nagtagal ay sinabi ko kay Wendell na willing akong mag-move on sa bahay or mag-move in sa bahay ng mami niya upang matutukan ang pag-aalaga rito sakaling makalabas na.
Hindi yun inaasahan ng mister ko pero alam ko na noong mga panahong sinabi ko kay Wendell ang gusto kong gawin namin para sa nanay niya ay handa akong tanggapin ang responsibilidad na maaatang sa aking balikat. Lalo na kami na lamang talaga ang pwedeng gumawa noon dahil ang ibang kapatid ni Wendell ay nagtatrabaho na sa malayo. Kaya nga noong napagkasunduan na naming lilipat kami sa bahay ng mother-in-law ko upang masamahan siya at malagaan, pag-uwi niya doon ay sinimulan na namin ang paghahakot ng aming gamit. Kahit po na nakakatakot na at nakakapagod ang bagong simula, ay masaya naman ako at nagagalak ang aking puso dahil sa desisyon kong yon. Alam ko na sobrang thankful din sa amin ang biyenan ko kasi hindi namin siya pinabayaan. Mahal na mahal namin siya at sangayon ng buo kong pamilya na alagaan siya hanggang gumaling siya. Hindi po nagtagal ay nakalabas na rin sa ospital ang mother-in-law ko at nagsimula na rin siyang mag-therapy sa bahay. Ako ang nag-aalaga at nag-a-assist sa kanya dahil nasa bahay lang din naman ako madalas. Kaya lalo kaming naging close at isa nga sa mga naging bonding namin ang pakikinig ng programa ninyong Barangay Love Stories, Papa Dudut. Grabe naman yung ginawa ng babaeng yun sa biyenan niya. Dapat talaga, di na niya pinadala kay Papa Dudut yung kwento ng buhay niya. Nakakainis lang eh. Kaya nga po eh. Alam ko naman po na medyo pakialamera yung biyena niya pero mali pa rin yung sagot-sagutin niya ng ganun. Tawag doon, respeto pa rin. Kasi mas matanda pa rin naman sa kanya yung tao. Pero minsan, marami rin talagang mga biyenan na akala mo alam nila ang lahat sa mundong ibabaw. Katulad na lang nung biyenan niyang letter sender na pinakinggan nating kwento sa radyo. Kaya ayun, nasagot-sagot tuloy siya ng manugang niya. Pero mali pa rin talaga. Tingin ko po pareho silang may mali kasi hindi nila piniling magpakumbaba sa isa't isa. Oo, yun nga yung eksaktong tawag doon. Dapat naman kasi, kahit matanda ka na at ikaw yung biyenan, nakikinig ka pa rin sa manugang mo. Kung ikaw naman yung manugang at mas bata pa, matuto ka pa rin respetuhin yung biyanan mo. Nanay pa rin yan ng asawa mo, no? Oh, kalma na po kayo, Mi. Baka ma-high blood na po kayo niyan. Bawal po yun. Ay, hindi naman ako high blood ha. Inis lang akong kaunti, pero hindi naman yung aabot doon. Ay nako, alam ko na kung kanino ako inis. Di lang doon sa letter sender, kundi pati na rin sa biyenan niya. Ang sarap nilang pag-untugin pareho. Grabe naman po yung pag-untugin. Oo, kasi ibabang bahagi lang naman ng katawan ko yung paralisado. Pero ayos naman itong mga braso at kamay ko. Kakasabi ko lang na kumalma po kayo, 'di ba? Kalmado nga ako, Giselle. O sige, wag na lang po natin pag-usapan yung napakinggan natin sa radyo kasi problema na nila yon. Tayo maayos naman po yung turingan natin sa isa't isa, 'di ba? Ay oo naman. Ang totoo, hindi pa ako nagpapasalamat sa iyo kasi pumayag kang lumipat dito sa bahay ko para tumira't alagaan ako. Doon pa lang sa ginawa mong yun, napakalaking bagay na. Bakit ko naman po di gagawin yon? Nanay kayo ni Wendell, lola kayo ng anak namin at para ko na rin kayong tunay na ina. Tsaka, mahal na mahal po namin kayo. Ayos lang ba talaga sa iyo na lumipat dito sa bahay para alagaan ako? Minsan kasi, hindi ako madaling alagaan, 'di ba? May pagkapasaway din kahit matanda na. Totoo naman po yung sa pagiging pasaway ninyo. Ay, grabe ka sa akin ha? Pero hindi naman po ako nagrereklamo kasi lahat naman tayo tatanda. May kasabihan nga na ang matatanda parang bumabalik sa pagkabata nila. Ganon, kaya naiintindihan ko kayo. Tsaka, wala rin namang patutunguhan kung maiinis ako sa inyo. Nagpunta nga po ako rito para alagaan kayo, 'di ba? Lalo na pag therapy nyo at monitoring ng gamot na kailangan yung inumin. Oo, kasi kung ako lang. Naku, hindi ko maaalala yung mga oras ng pag-inom ko ng gamot. Kaya maraming salamat talaga kasi nandyan ka. Pati na rin si Wendell, saka yung apo ko na palagi akong nililibang sa mga kwento niya pag pumapasok siya sa eskwelahan.
Speaking of apo nyo, nabanggit na po ba niya na gusto niyang magpiloto ng Air Force? Talaga? Hindi pa. Naku, nasabi ko pala. Pero umakto na lang po kayo na hindi nyo alam Alam ko naman na bata pa siya at po pwede pang magbago ang pangarap niya pero naniniwala ako na kung ano yung ginustong maging ng anak ko, pa rin po niya talaga. Tsaka pangarap din ng namayapa niyang lolo na maging piloto. Matutuwa yun pag nagkataon, panigurado na magiging proud siya sa apo niya. Tanging hiling ko lang, maabutan ko pa na maging ganap na piloto ang apo ko. Oo naman po. Naniniwala ako na bibigyan pa kayo ng Diyos ng mahabang buhay kasi yun ang gabi-gabi namin pinagdarasal ng pamilya ko. Papa Dudut, sobrang naging emosyonal kami ni Mami sa pag-uusap naming yon. Lalo na nandun pa rin yung takot na baka anumang sandali ay agawin na siya ng kamatayan sa amin. Pero malakas pa rin ang pag-asa at paniniwala namin na pagagalingin siya ng Panginoong Diyos. Na makakasama pa namin siya ng mahabang panahon at aktwal niya pang makikita ang katuparan ng pangarap ng anak namin. Sa totoo lang ay wala na kaming ibang mahihiling kundi ang kaligtasan ng pamilya namin at tuluyang paggaling ng mother-in-law ko. Mahal na mahal ko ang biyenan ko at nakahanda akong samahan siya, alagaan at asikasuhin sa abot ng aking makakaya. At ni minsan ay hindi ako nagsisisi at napapagod na gawin ang bagay na yon sa kanya. Kaya nga muli ay gusto kong magpasalamat sa inyong programa sakaling mapili po ninyong i-area ang storya ng buhay namin. Gusto ko na rin pong kunin ang pagkakataon na ito upang magpasalamat sa napakabait at napakabuti kong mother-in-law. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Sana po'y kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. God bless po sa Barangay Love Stories and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Giselle. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May iba sa atin na hindi ipinanganak na mayaman at may iba din sa atin na ikinakahiya ito. Ikaw, kabarangay, kinakahiya mo ba ang estado mo sa buhay? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa mga nakikinig ngayon. Ako po si Melissa at yung unang beses po na narinig ko yung tungkol sa Barangay LS ay mula sa mga kaklase ko na palagi nakikinig sa inyo tuwing lunch break. Kaya mula noon ay naging parte na rin po kayo ng araw-araw kong pakikinig at inspirasyon. Sa totoo lang po, Papa Dudut, ay medyo nag-aalinlangan akong ibahagi ang kwento ko sa inyo. Dahil aminin ko na hindi ako naging perpektong anak at may mga panahon na naging sutil din ako. Pero nararamdaman ko na kailangan ko na itong ilabas para kahit papaano ay maibsan ko ang bigat na matagal ko nang dinadala sa puso ko. Hindi po ako lumaki sa isang pamilyang mayaman. Ang papa ko ay isang construction worker habang ang mama ko naman ay isang selbedora sa isang maliit na kainan. Habang lumalaki ako ay aaminin ko po na may mga pagkakataon na naiinggit ako sa mga kaibigan ko na may mga bagong cellphone, laptop at iba pang mga gamit na bago. Samantalang ako ay lagi akong nagtitiis sa mga second hand na gamit dahil mas kailangan namin ng pera para sa pang-araw-araw na pagkain at para ayusin ang mga sirang bahagi ng maliit naming bahay. Pero kahit na ganoon, ay nagpapasalamat pa rin ako kasi nakikita ko naman nagagawin nila mama at papa ang lahat para magkaroon ako ng magandang kinabukasan. Laging sinasabi nila mama at papa na ang pinakamahalaga ay ang makapagtapos ako ng pag-aaral dahil naniniwala silang yun ang susi para maiahon ko ang pamilya namin mula sa kahirapan. At
At sa akin naman ay okay lang po yun. Kasi nakikita ko kung gaano sila nagsusumikap para sa kinabukasan ko. At mas lalo kong napatunayan ang kanilang pagmamahal nang matanggap si Mama bilang servidora sa isang cafeteria ng isa sa mga pinakamagandang paaralan dito sa Pilipinas. Ang maganda pa dyan, dahil may employees discount si Mama, ginamit niya ito para mapag-aral ako mismo sa eskwelahan na yon. At sa totoo lang ay sobrang saya ko noon dahil buong buhay ko ay nasa public school lamang ako. At para sa unang pagkakataon ay mararanasan ko ang buhay bilang estudyante sa isang private school. Isang bagong yugto na puno ng pag-asa at pangarap. Pero aaminin ko po na medyo naiilang talaga ako noon. Kasi karamihan sa mga estudyante sa school na yon ay mga galing sa mayayamang pamilya. Pero noong first day ko sa school ay nakilala ko si Benson. Isang kaklase na naging dahilan para gumaan ang pakiramdam ko. At maibsan ang kaba at pag-aalinlangan ko, Papa Dudut. Kuya! Ah, bakit? Nawawala ako eh. Hindi ko mahanap yung classroom ko. Alam mo ba kung saan tong classroom na to? Ito oh. Sandali, patingin nga ulit. Ah, okay, tamang-tama. Magkaklase pala tayo. Ay, salamat naman. Mapapadali na rin ang buhay ko. Kanina pa ako kasi nahihilo eh. Lika, sumama ka sa akin. Papunta na rin naman ako sa classroom natin eh. Ay, tamang-tama. Sige. Nga pala ako si Benson. Hello, ako naman si Melissa. Transferi ka dito, no? Ngayon lang kasi kita nakita eh. Ah, oo. May isang oras pa tayo bago magsimula yung klase. Gusto mo tambay muna tayo sa cafeteria? Ha? Ayoko doon. Bakit naman? Eh, di ba maraming tao doon? Ayoko kasi ng maingay eh. Ayos, may mga upuan pala dito. Dito na lang muna tayo. Okay, ikaw bahala. Sige, dito muna tayo. Siya nga pala, Benson. Matagal ka na bang nag-aaral dito? Oo, dito na ako nag-aaral simula elementary. Wow, siguro mayaman ang pamilya nito. Ano yun? Ah, ang sabi ko mabuti naman kung ganon. Ikaw ba? Saan school ka galing? Galing din ako sa private school na malapit sa house namin. Pero pinilit ko talaga yung mommy and daddy ko na ilipat ako dito kasi feeling ko mas magkakaroon ako ng magandang job opportunities in the future kung dito ako makakapagtapos. Mismo! Yan din yung dahilan kung bakit ako dito gusto makapagtapos ng mga magulang ko. Ay, nga pala. Tanong ko lang ha, ano palang work ng parents mo? Ha? Ba't mo naman naitanong yan? Wala lang, curious lang. Bakit? Masama ba magtanong? Ito naman, hindi. Ang totoo niyan, walang work yung mommy at daddy ko. Ha? Unemployed, ganon? Hindi na nila kailangan maging employed kasi may small business kami. Ah, anong business? Maliit lang na restaurant sa QC. Wow! Uy, punta naman tayo sa restaurant nyo minsan. Sure. Pero hindi muna sa ngayon kasi under renovation pa yung resto namin. Next month pa kami magbubukas ulit. Anyway, maiba ko. Ano nga palang work ng parents mo? Bali yung dad ko, executive chef siya, tapos yung mom ko, housewife. Executive. Okay, I see. Nice. Alam mo, ang gaan mong kasama. Pwede bang friends na tayo simula ngayon? Malit na bagay. Siyempre naman walang problema yan. Ay, nga pala, pahingi ako ng number mo. Sige. Wait lang, kunin ko lang yung phone ko sa backpack ko. Saan ba yun? Ah, ito. Wow! Iyan ba yung bagong labas na model? Ah, talagang napansin mo ah. Oo, ito nga yung latest. Pero regalo lang sa akin to ng dad ko. Anyway, anong number mo? Sige. Ako na magta-type. Sige, ikaw na mag-type. Eto na yung phone mo. Thank you ah. Tawagan ko yung cellphone mo para ma-save mo yung number ko. Wag! Ha? Bakit? Hindi ko kasi dala yung cellphone ko kasi
Nasira kasi yung phone ko eh. Oo, tama, nasira. Tapos kaka-pre-order ko lang ng bagong phone. Tapos hindi pa dumadating. Pero don't worry. Eto papel tsaka ballpen. Isulat mo na lang yung number mo dyan para ma-save ko kagad yung number mo kapag dumating na yung in-order kong phone. Sige. Isusulat ko na lang number ko dito sa papel. Oh, eto. Yan. Thank you. Halika na. Pasok na tayo sa classroom. Hindi ko na po mabilang kung ilang beses akong nagsinungaling kay Benson noong araw na yon. Kung ano-ano na lamang talaga ang sinabi ko. Lahat para lang maitago ang katotohanan at para hindi siya magduda o mahalata na galing ako sa isang mahirap na pamilya. Sinabi ko na may negosyo sina mama at papa at sinabi ko rin na nasira lamang ang cellphone ko. Kahit ang totoo ay luma na ang cellphone ko at halos hindi na gumagana yung speaker. Nahihiya po talaga ako kasi pakiramdam ko ay hindi ako bagay sa mundong ginagalawan ni Benson at ng mga kaklase ko. Pero mas lalo akong ninervyos nang nagyaya si Benson na kumain sa cafeteria. Alam ko po kasi na doon nagtatrabaho si mama at kapag nakita niya ako roon ay siguradong babatiin niya ako. At malalaman ni Benson at ng iba ko pang kaklase na anak lamang ako ng isang empleyado sa cafeteria. Noon pa man ay may takot na akong baka ma-judge nila ako o baka tingnan nila ako ng mababa dahil lamang sa estado ng pamilya ko sa buhay. Kaya kahit alam kong mali ay ginawa ko ang lahat para maitago ang katotohanan. Alam ko pong may mga makakarinig ng kwento kong ito na maiinis o hindi makakaintindi pero sana ay maunawaan ninyo ako na lumaki akong laging nasa gilid, laging naiiba at ngayon lamang ako nakapasok sa ganitong klase ng mundo. Kaya kahit minsan lang ay gusto ko sanang maramdaman na belong ako, na hindi ako naiiba. At kaya ko makipagsabayan sa mga sosyal na mga estudyante. At nung nakapasok na kami ni Benson sa classroom namin ay mas lalo pa akong kinain ng insecurities ko. Sa harapan kasi namin, may nakaupo na isang napakagandang babae. Ang kinis ng kutis, ang buhok ay halatang bagong ribbon. Ang gamit niyang cellphone ay pareho sa cellphone ni Benson at kitang-kita talaga na talagang mayaman siya. Mamahalin ang bag, ang sapatos at pati na rin ang relo. Habang tinitingnan ko siya ay parang lalo akong nanliliit sa sarili ko. Lalo kong nafe-feel na hindi ako kabilang sa mundo nila. Hindi ko napigilan ang sarili ko at nagtanong na ako kay Benson kung sino yung babae na nasa harapan namin, Papa Dudut. Ang lamig. Uy, okay ka lang ba? Ba't namumutla ka dyan? Paano ba naman kasi ang lamig-lamig ng aircon dito? Ha? Talaga ba? Okay lang naman yung temperature ng aircon sakto lang. Bakit? Di ka ba sanay sa aircon? Ito talaga, patawa. Siyempre sanay ako doon, no? Duh. Pero, ano kasi, feeling ko lalagnatin ako. Kaya eto, mabilis akong giniginaw. Okay. Siya nga pala, Benson. May itatanong ako sa'yo. Ano yun? Sino siya? Sino? Ayan o, yung babaeng nasa harap natin. Si Avery ba? Oo, ang ganda niya, no? Okay lang. Oh, bakit parang hindi ka naman sang-ayon sa sinabi ko? Talaga maganda naman siya. Di kami close niyan Bakit naman? May ugali kasi yan. Paano mo naman nasabi? Sakit sa ulo ng teachers yan dito. Grades niyan, puro pasangawa. Ganun ba? Ba't mo naman biglang natanong si Avery? Teka, huwag mo sabihin sa akin na iinggit ka sa kanya. Ito naman, nagagandahan lang ako sa kanya, yun lang yun. Kasi kung naiinggit ka sa kanya, sinasabi ko na sa'yo. Hindi ka dapat mainggit. Eto atin-atin lang to, huwag ka maingay Sige, ano ba kasi yun? Yang si Avery, mata pobre yan. Alam mo ikaw, kalalaki mong tao, pero chismoso ka. Hindi ko ugali ang manira ng kapwa, no?
Talagang mata pobre lang yan. Kasi may isang beses, narinig ko yan sa hallway kausap yung mama niya. Totoo ba? Anong sabi niya sa mama niya? Pinipilit niya yung mama niya na paalisin yung maid nila kasi amoy pulubi daw. Seryoso ba? Oo, kaya di ko kinakausap yan eh. Well, pwera na lang kung may group activity na kasama siya. Pero bukod dun, hindi ko pinapansin yan. Kala ko nga magkaibigan kayo niyan eh. Paano mo naman nasabi na magkaibigan kami ni Avery? Pareho kasi kayong mukhang mayaman at pareho din kayong, Parehong ano? parehong may tsura. So sa tingin mo gwapo ako? Alam mo ikaw, feeling ka rin no? Inulit ko lang naman yung sinabi mo ah. Oo na, inaamin ko. Nagugwapuhan ako sa'yo. Oh, happy ka na? Okay ka na? Mabuti naman kung ganun because the feeling is mutual. Ha? Anong ibig mong sabihin? Nagagandahan ako sa'yo. Talaga ba? Oo. Thank you Nga pala, sabay ka na sa akin mag-lunch mamaya ah. Ha? Saan naman tayo kakain? Eto talaga. Saan pa? Di syempre sa cafeteria. Busog pa kasi ako ikaw na lang. Alam ko na yung ginagawa mo. Ha? Anong ibig mong sabihin? Alam ko na marami sa inyo mga babae panay ang diet ngayon. Di ko nga alam kung ba't gustong gusto nyong pumayat eh. Ano ba goal nyo maging ting-ting? Pero maniwala ka sa akin. Mas lalo mo lang ikapapahamak yan. Kaya sige na, sabayan mo na ako sa cafeteria mamaya. Oo, diet, tama. Benson, pasensya ka na ha. Pero wala talaga ako sa mood para mag-lunch eh. Dito na siguro muna ako sa classroom. Tapos balikan mo na lang ako kapag tapos ka ng kumain. Sige na nga. Mukhang wala naman ako magagawa eh. Pero sigurado kang okay ka lang ha? Oo, ayos lang ako. Huwag mo akong isipin. Noong araw na yon ay buong puso ko talagang tinanggihan ang alok ni Benson na mag-lunch kami sa cafeteria. Hindi dahil ayokong makasama siya kundi dahil sa takot. Takot na baka makita niya si mama roon at malaman ang katotohanan tungkol sa akin. Kaya para makaiwas ay nagsimula na ako magbaon ng pagkain sa pang-araw-araw. Pero hindi tulad ng mga sosyal kong kaklase na may mga packed meals mula sa bahay o nagpapadeliver pa ng food mula sa mga mamahaling resto. Nagtitiis lamang po ako sa mga mumurahing pagkain. Minsan sardinas at minsan naman ay noodles. At dahil ayokong mapansin o ma-judge ng iba, sa loob ng CR ako palaging kumakain. Oo, sa loob ng CR. Doon ako nagtitiis araw-araw tuwing lunch break. Habang sila ay nagtatawanan sa cafeteria, sa bawat subo ko ng baon kong galing sa latay, ramdam ko ang lungkot at pagkahiya. At habang tumatagal ay napapansin na rin ni Benson na palagi akong nawawala tuwing lunch. Paulit-ulit niya akong tinatanong kung saan ako kumakain, pero gaya ng nakasanayan ko ay nagsisinungaling na naman ako. Sabi ko ay sa labas ako kumakain. Kunwari lumalabas ako para mag-lunch sa malapit na restaurant. At sa tingin ko ay naniniwala naman siya sa lahat ng sinasabi ko. Pero sa totoo lang, habang tumatagal ay unti-unti na rin akong kinakain ng konsensya ko. Sobrang bait ni Benson sa akin. Palagi niya akong kinakausap, tinutulungan sa mga schoolworks at kahit minsan ay hindi ko siya naramdamang hinuhusgahan ako. Kaya naman talagang nakokonsensya ako kay Benson kasi wala na akong ibang ginawa, Papa Dudut, kung hindi ang magsinungaling sa kanya at itago sa kanya ang tunay na kalagayan ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Lumipas ang mga buwan at dumating din yung araw na inamin na ni Benson na may gusto siya sa akin. Aaminin ko po, halos malaglag ang puso ko sa sobrang kilig. Parang hindi ako makapaniwala na ang gwapo, matalino, mabait at mayaman na lalaki ay magkakagusto pa pala sa isang katulad kong simpleng babae na galing sa pamilyang salat sa yaman. Sa totoo lang po, noong mga panahong yon ay pakiramdam ko ay parang ako yung bida sa isang fairy tale na hindi ko naman inakalang mangyayari sa tunay na buhay. Ako yung tipikal na damsel in distress na biglang pinansin ng prinsipeng nakatira sa isang malaki na kastilyo.
At dahil si ate mong marupok ay kilig na kilig ay hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Napa-oo agad ako kay Benson. At opisyal na naging kami. Simula noon ay halos araw-araw ay puno ng kilig at lambing ang mundo ko. Napaka-sweet niya, napaka-gentleman at wala siyang araw na pinapalampas para iparamdam sa akin na espesyal ako. Palagi niyang sinasabi na maganda ako, na proud siya sa akin at swerte siya sa akin. Kahit ako mismo ay hindi ko yun madalas maramdaman sa sarili ko. Pero sa kabila ng lahat ng pagmamahal at kabutihan ni Benson, hindi pa rin naging sapat yon para maging totoo ako sa kanya. Sa halip na ipagtapat ko ang tunay na kalagayan ko sa buhay, ay mas pinili ko magpatuloy sa pagpapanggap. Patuloy kong pinapalabas na galing ako sa pamilyang may kaya, na kaya kong sumabay sa lifestyle niya at ng mga kaibigan niya. Hindi ko alam kung dahil ba sa takot o dahil ayokong mawala yung magandang imahe na meron siya sa akin. Maging si mama ay nagtataka na kung bakit hindi niya ako nakikita sa cafeteria. Ilang beses niya akong tinatanong kung okay lamang ba ako, pero palagi kong sinasabi na busy ako sa mga school projects kaya hindi ako nakakadaan sa cafeteria. Pero ang totoo ay iniiwasan ko talaga siya kasi baka sa isang iglap ay mabunyag ang lahat ng sekreto ko. Hanggang isang araw ay pinilit na talaga ako ni Benson na samahan siyang kumain sa cafeteria. Wala na akong lusot at wala na rin akong ibang dahilan na maisip pa. At habang papalapit kami sa pinto ng cafeteria, pakiramdam ko ay parang unti-unting bumabagal ang paligid. Doon ko talaga naramdaman ang bigat ng lahat ng kasinungalingan ko. Yung kaba na parang sasabog ang dibdib ko. Dahil alam kong sa oras na makita ako ni mama at matawag ako ng anak ay wala na akong matatakbuhan. Alam kong oras na lang ang binibilang bago tuluyang mabasag ang perpektong imahe na ipinakita ko kay Benson Papadudut. Uy, Melissa. Ayos ka lang? Ba't pinagpapawisan ka? Huwag mo akong intindihin. Okay lang ako. Halika na. Benson, ikaw nang umorder ng pagkain natin, ha? Samahan mo ako para makapili ka ng gusto mong kainin. Ay naku, wag na. Ikaw nang bahala. Maghahanap na lang ako ng mauupuan natin. Sige na nga, hanap ka muna ng mauupuan natin. Bili lang ako sandali balik ako agad. Sige. Ay, pambihirang buhay to, oo. Muntikan na ako dun Diyos me, Melissa, ano ba kasi itong pinasok mo? Melissa, sandwich na lang yung binili ko para mabilis. Ano ba yan? Bakit ka nakayuko? Ano kasi, inuubo ako Ganun ba? Kawawa naman pala yung baby ko. Che, ewan ko sa'yo, kumain na nga lang tayo. Ba't parang unsensitive mo, hindi ka na mabiro? Sandali lang, si Avery ba yun? Wow! Oh, bakit ka napawaw? Ang social ng lunch niya. Palagi ko yan nakikita sa mga pinapanood ko sa internet. Yung sushi ba yung tinutukoy mo? Oo, yun! Alam mo, eto tatapatin na kita. Tsaka sana magsabi ka sa akin ng totoo. Uulitin ko yung tanong ko nung first day of classes. Naiinggit ka ba kay Avery? Ito talaga? Paano mo naman nasabi yan? Grabe ka. Kasi palagi mo siyang nababanggit from time to time Tapos palagi mo ring napapansin yung mga gamit at kinakain niya. Alam mo, naiintindihan ko naman kung bakit maiinggit ka kay Avery. Kasi sino ba naman ang hindi maiinggit sa isang babae na maganda at sobrang yaman? 'Di ba? Pero ano? talagang napapangitan at nasusuka kasi ako sa ugali ng babaeng yan Kaya kung ako sa'yo, hindi ako maiinggit dyan. Huwag mo gawing role model yan. Sobrang judgmental mo. Hindi ako judgmental. Ilang taon na kaya kami magkaklase niyan. Kaya alam na alam ko kung paano umasta yan. At sinasabi ko sa'yo, hindi mo dapat hinahangaan yan. Ay, sana talaga dumating yung araw na kakaibiganin niya ako.
Isa pa yan, ilang buwan ka nang pumapasok dito pero ni minsan, hindi man lang siya nag-abala na kausapin ka. 'Di ba? Baka naman nahihiya lang yung tao. Ay, change topic na nga lang tayo. Nga pala, siguro panahon na para mag-isip tayo ng call sign. Call sign? Oo, yung tawagan nating dalawa, 'di ba? Sige na nga. Anong call sign ba yung gusto mo? Ewan, babe o baby na lang siguro? Ano sa tingin mo? Baduy nito. Gamit na yan eh. Mine na lang kaya? Napaka-jeje mo nito. Wala na akong maiisip eh. Pero kung okay lang sa'yo, mahal na lang kaya? Classic! Sige na nga, okay na rin sa akin yan. Yan. I love you, mahal. I love you too, mahal. Ay nga pala, mahal. Bago ko makalimutan. Kailan magbubukas yung family business nyo? Ha? Family business? Yung restaurant nyo sa QC? Oo. Wala, under renovation pa rin eh. Pero kapag nagbukas na kayo ulit, sabihan mo ako para makadalaw man lang ako. Sure. Pero bakit sa restaurant pa namin? Ang dami-dami namang restaurants dyan. Siyempre, gusto ko rin naman suportahan yung family business nyo kahit papano. Hay nako, wag na. Kasi baka malasin lang yung restaurant namin pag dumalaw ka pa. Ganun Oh, kit-kit ng aray! pisngi mo talaga Ang sakit ng Sarap kurot mo, kurutin. Hinding-hindi talaga nagkulang si Benson sa akin bilang boyfriend. Lahat ng meron siya, oras, pagmamahal, atensyon ay ibinibigay niya sa akin ng buong buo. Pero sa kabila noon ay patuloy pa rin akong nagpapanggap na mayaman. Pilit na tinatago ang totoo kong pagkatao. Maingat ako sa bawat kilos at sa bawat kwento para lamang walang makahalata. Pero isang araw ay naging kagroup ko si Avery para sa isang school project. Tahimik lamang siya at parang laging may sariling mundo. Pero noong nagkaroon kami ng chance na mag-usap ng mas matagal, doon ko nalaman na pareho pala kami ng hilig sa K-pop. Kaya mula noon ay naging malapit na kami na magkaibigan at madalas na rin akong sumasama sa kanya. Napansin ko rin na parang nagsiselos na si Benson sa friendship naming dalawa. Ramdam ko yon sa mga titig niya tuwing nakikita niya kami ni Avery na magkasama. At minsan ay nasasabi na rin niya sa akin na parang nag-iiba na raw ako. Mas nagiging maarte, mas conscious sa sarili, at mas iba na raw akong kumilos kumpara dati. Hindi ko rin maitatanggi na may mga ugali si Avery na parang kusa kong na-adapt. Yung paraan niya ng pananamit, pagsasalita, pati yung standards niya sa mga bagay-bagay. Siguro kasi gusto ko rin ma-feel na belong ako sa mundong ginagalawan niya. Yung mundo na may kaya, ng mga sosyal, at ng mga mukhang walang problema sa buhay. At dahil doon ay hindi ko namamalaya na unti-unti ko na palang nakakalimutan kung sino talaga ako. At mas lumala lang ang lahat ng isang araw ay sabay kaming pumasok ni Avery sa cafeteria. Pagkakuha niya ng food sa tray ay nakita niyang may patay na lamok sa pagkain niya, Papa Dudut. Bigla siyang nandiri at sinigawan ni Avery ang mga staff sa cafeteria ng mga oras na yon. Mahal, pigilan mo nga yung kaibigan mo. Nakakahiya na yung ginagawa niya, Para siyang bata na nagtatantrums. Hayaan mo na nga lang si Avery. Valid din naman yung nararamdaman niya eh. Ikaw naman kaya makakita ng patay na lamok sa pagkain mo. Siyempre mandidiri at magagalit ka rin naman, di ba? Napaka-arte naman niya. Pwede naman niyang itapon yung pagkain, di ba? Ba't hindi na lang siya humingi ng bago? Yaan mo na. Muntik niya nang masubo eh, kaya ayan. Mahal, kawawa naman yung ali na sinisigawan ni Avery. Awatin mo yung kaibigan mo ron. Pigilan mo siya. Ay nako, ayoko na madamay pa dyan no. Halika, lumabas muna tayo. Meron tayong dapat pag-usapan. Sige. Bakit? Ano ba yun? Tatapatin na kita. Gusto ko na iwasan mo na yan si Avery. Bakit naman? Ba't ko naman iiwasan yung tao? Wala naman siyang ginagawang masama sa akin ah. Sawang-sawa na kasi ako sa kayabangan ng babaeng yun.
Tsaka unti-unti ko na rin napapansin nahahawaan ka na ng kagaspangan ng ugali niya. Grabe ka naman kung makapagsalita. Misunderstood lang yung tao. Hindi siya mahilig makipaghalubilo sa ibang tao eh. Kaya ayan, ang tingin tuloy ng marami sa kanya, suplada. Kung hindi naman suplada, snabera. Misunderstood? Anong misunderstood dun? Hindi mo ba nakita kanina kung paano niya pagsalitaan yung Alice sa cafeteria? Grabe, ang lakas ng tama niya. Kung makasigaw siya dun sa Ali, akala mo siya yung bumubuhay dun sa matanda. Kapal ng mukha niya. Alam mo, lahat tayo may ugali naman eh. May kanya-kanyang tama lang naman. Kaya imbis na manguhusga ka dyan, intindihin mo rin naman kung saan siya nanggagaling. Kasi hindi naman magwawala yan kung wala siyang pinanggalingan. Basta, hindi ko na nagugustuhan yung inaasta ng kaibigan mo. Sumusobra na siya. Kaya please lang, iwasan mo na yan si Avery. Sandali lang. Ba't pakiramdam ko parang kinokontrol mo ko? Hindi kita kinokontrol. Hindi ganun yun. Hindi mo ba nakikita na bad influence siya sa'yo? Doon ako nanggagaling. Kasi ako nakikita ko na nahahawa ka na sa kanya. Kaya sana naman huwag mong masamain yung concern ko sa'yo. Hoy Benson, pakikisamahan ko kung sino ang gusto kong pakisamahan, okay? At wala kang karapatan na diktahan ako kung sino ang gusto kong maging kaibigan. Boyfriend lang kita, no? Pero hindi mo ako pagmamay-ari. Ganun na ba talaga ang tingin mo sa akin? Oo, ang kulit mo eh. Ay, may tatanong ako sa'yo at sana magsabi ka rin sa akin ng totoo. Ano yun? Napapansin ko kasi na para bang diring-diri ka kay Avery tuwing pinag-uusapan natin siya. Umamin ka nga, may namagitan ba sa inyo noon? Wala. Yung ayaw ko sa lahat ay yung pinagsisinungalingan ako. Ilang beses mo nang siniraan si Avery sa akin. At alam kong hindi mo gagawin yon kung wala kang pinaguhugutan. Ay, oo na, amin na ako. Oo, may namagitan sa amin ni Avery noon. Ex-girlfriend ko siya. Kung ganon, bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin? Hindi naman na kasi mahalaga yun eh. Matagal na kaming tapos. Pero kung sinabi mo lang yun na mas maaga sa akin, di sana umpisa pa lang hindi na ako nagtaka kung bakit tutol na tutol ka na makipagkaibigan ako sa kanya. Sorry na. Tinago mo sa akin na may namagitan sa inyo ni Avery. Para sabihin ko lang sa'yo, yung ayaw ko sa lahat, yung pinagsisinungalingan ako at pinagtataguan ako ng mga sikreto. Pasensya ka na talaga, mahal. Inaamin ko naman ang kasalanan ko kung bakit di ko agad sinabi sa'yo. Pero pangako, simula sa araw na to wala nang secrets. Sasabihin ko na lahat-lahat. Talaga ba? Pangako. Mabuti naman kung ganon. Siya nga pala, bakit kayo naghiwalay ni Avery? Nalaman ko kasi na niloloko niya ako eh. Ha? Paano niloko? Nakita ko yung messenger niya. Meron siyang kinakausap na ibang lalaki. Simula nun, nakipaghiwalay na ako sa kanya. Pero ni minsan hindi siya humingi sa akin ng sorry. Kaya naman pala. Kaya naman pala Kaya naman pala parang ganun-ganun na lang yung galit mo sa kanya. Mas naiintindihan ko na ngayon kung bakit palagi mo siyang sinisiraan sa akin. Ha? Hindi ako galit sa kanya. At hindi ko rin siya sinisiraan sa'yo. Ang akin lang naman, alam ko yung totoong ugali ng babaeng yun. At ayoko matulad ka sa kanya. Benson, hindi na ako bata. Alam ko rin ginagawa ko at wala ka rin karapatan na pagbawalan ako. Kaya please lang, kung ayaw mo na magkasira tayo, wag mo akong kokontrolin kasi yun yung ayaw ko sa lahat eh. Yung pakiramdam na parang minamanduhan ako. Mahal naman. Ayoko na makipagtalo sa'yo, okay? Sige na, pupunta muna ako ng CR. Maiwan na muna kita dyan. Aaminin ko po sa inyo na sobrang nakonsensya ako noong nakita kong pinagsalitaan ng masama ni Avery ang mama ko sa harapan ng maraming tao sa cafeteria. At ang mas masakit pa roon nang nakausap ko si Benson tungkol sa nangyari, mas siya pa ang nagpakita ng pag-aalala at awa sa mama ko. Na para bang mas siya pa ang anak kesa sa akin. Pero kahit na ganoon ay pinili ko pa rin manahimik at magpanggap. Kasi iniisip ko na kapag nalaman ng lahat na yung servidora ang pinahiya ni Avery ay ang mama ko, ay baka pandirihan nila ako o baliwalain. At yon ang pinakaayaw kong maramdaman. Pagkatapos ng usapan namin ni Benson ay nagkaroon na ng distansya sa pagitan namin. Hindi ko muna siya kinausap kasi aaminin kong naiirita ako kapag pakiramdam ko ay kinokontrol ako. Ayoko yung dinidiktahan ako kung sino ang dapat kong iwasan o kaibiganin. Kaya naman noong paulit-ulit niyang sinasabi na iwasan ko si Avery ay mas lalo lamang akong napipikon.
At habang lumilipas ang mga araw, mas naging madalas na ang pagsasama namin ni Avery. Mas nakikilala ko siya at aaminin ko rin na mas lalo ko siyang hinahangaan dahil maganda at mayaman siya. Pero habang tumitibay ang samahan namin ni Avery ay unti-unti rin naman na napapalayo ang damdamin ko kay Benson. Napapansin ko rin na hindi na niya ako nilalambing at hindi na rin siya masyadong nag-i-effort sa akin. Aaminin ko na sobra ako nasasaktan noong unti-unti kong nararamdaman na lumalayo na ang loob sa akin ni Benson, pero wala akong ibang nagawa kundi ang tanggapin yon. At habang mas dumadalas ang oras ko kay Avery, mas nararamdaman ko ring lumalamig na ang relasyon namin ni Benson. Para bang pareho naming nararamdaman na may nagbago na. Pero pareho rin kaming walang lakas ng loob na aminin ito ng direkta sa bawat isa ng mga panahong yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudod, syempre dumating din ang araw na pareho kaming napagod ni Benson sa matagal naming pag-iiwasan. Kaya nag-usap kami ng tapat at prangka. Dito namin ibinahagi sa isa't isa ang tunay naming nararamdaman at kung bakit unti-unti nang lumalamig ang relasyon namin. Sinabi ni Benson na pakiramdam niya ay binabastos ko siya tuwing kasama ko si Avery. Ang sabi niya na si Avery ang unang babae na nanloko at nanakit sa kanya. Kaya nahihirapan siyang makita akong napapalapit sa kanya. Dagdag pa niya habang tumatagal ay parang nagiging katulad na daw ako ni Avery. Mas nagiging maarte, mas naging conscious sa sarili at nawawala na raw yung simpleng Melissa na nakilala at minahal niya noon. At sa totoo lang, papadudot ay nasaktan ako sa mga sinabi niya. Hindi alam ni Benson yung mga pinagdaanan ko sa buhay at kung gaano kami kasalat sa pera at hindi ko makakamit ang pagkakataong makapag-aral sa private school kung hindi dahil sa trabaho ni Mama bilang selbidora at sa discount na natatanggap niya. At sa totoo lang ay ang mga oras na kasama ko si Avery, ang mga sandaling nakakalimutan ko ang hirap ng buhay. Tuwing kasama ko si Avery, pakiramdam ko ay bilong na bilong ako sa mga babaeng hinahangaan sa school namin dahil may kaya sila. Kaya naman sinabi ko kay Benson na kung hindi niya kayang tanggapin na masaya ako sa friendship namin ni Avery at kung palagi niya akong pipigilan at ipaparamdam na mali ako sa mga desisyon ko sa buhay, siguro ay panahon na para maghiwalay muna kami. Hindi dahil wala na akong pagmamahal sa kanya kundi dahil baka magkaiba lang talaga kami ng pananaw sa buhay. Oh, Benson, kumusta ka? Okay lang naman. Ikaw, kumusta ka? Okay lang ako. Medyo matagal na rin mula nung huli tayo nagkausap na maayos. Kaya nga eh. Bakit ka ba napatawag? Pakiramdam ko nung huli tayo nag-usap, parehong mainit mga ulo natin. Pero ngayon, gusto ko na sanang linawin kung ano ba talaga ang meron tayo. Ang totoo niyan, matagal ko nang gustong pag-usapan yan. Kasi habang tumatagal, palabo na ng palabo tong relasyon natin eh. Yun na nga eh. Benson, aaminin ko na hanggang ngayon, mahal na mahal kita. Aaminin ko rin sa'yo na mahal pa rin kita, Melissa. Pero, sa tingin ko, panahon na para magkanya-kanya tayo. Sandali lang. Hinihiwalayan mo na ba ako? Ayoko sanang gawin to pero pinapalaya na kita. Teka, tinawagan kita kasi gusto ko sanang ayusin tong relasyon natin. Pero bakit ganun? Bakit parang pakiramdam ko ayaw mo nang bigyan tayo ng second chance? I'm sorry, pero kasi Sige na, sabihin mo na sa akin. Ano ba talagang dahilan kung bakit sumusuko ka na? siguro mas mabuti kung tsaka na lang muna natin pag-usapan to. Anong tsaka na lang tayo mag-uusap? Nandito na to eh.
Pasensya ka na pero nasasakal na kasi ako sa'yo eh. Nasasakal ako sa'yo tuwing pinagsasabihan mo ko kung ano yung dapat at hindi ko dapat gawin. Pero hindi mo man lang ba naiisip o napapansin na lahat ng mga sinasabi ko sa'yo para din naman sa ikabubuti mo? At ano naman yung ikakabuti ko? Hilumayo sa mga taong gusto ko na maging kaibigan dahil lang ayaw mo sa kanila? Sobrang unfair naman yata nun. Masyado ka manipulative at controlling. Pero napakapangit ng ugali ng taong yun. Nung taong gusto mong maging kaibigan. Hindi mo ba naiintindihan yun? Hindi mo ba talaga napapansin na habang tumatagal, mas lalo kang nahahawa sa kagaspangan ng ugali niya? Sinasabi mo lang yan kasi minsan mo na siyang naging ex. Hindi ganun yun. Sinasabi ko to kasi alam ko mismo kung anong klaseng tao siya. At nakita mo naman, di ba? Kung paano niya itrato yung mga tao mas mababa sa kanya. Hindi siya mabuting kaibigan. Hindi siya mabuting tao. Maniwala ka sa akin, Melissa. Malabo nang magbago yung babaeng yun. Tungkol pa rin ba to sa nangyari dun sa cafeteria? Kasalanan din naman kasi nung tatanga-tanga serbidora yun eh. Dapat chinecheck nila na maigi yung mga pagkain bago nila iserve sa mga student. Kung ako yung nasa kalagayan ni Avery nung araw na yon, malamang sa malamang gagawin ko din yung ginawa niya. Ang totoo niyan, dapat hindi na sila nag-hire ng mga matatandang serbidora eh. Actually, kung sa akin nangyari yung nangyari kay Avery, malamang ipapakain ko sa hampas lupang serbidora na yon yung lamok. Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Ayan, yan mismo ang dahilan kung bakit ayoko na maging kaibigan mo yung si Avery. Hindi ka naman ganyan dati. Hindi ganyan ang pagkakakilala ko sa'yo. Dahil siguro hindi mo naman talaga ako kilala. Wala ka namang ibang ginawa kundi husgahan at questionin ang bawat galaw ko eh. Sinabi ko na to kanina at sasabihin ko ulit sa'yo. Nakakasakal ka na. Kaya ayoko na. Pagod na ako. Utang na loob, Benson, tigilan mo na ako. Kung lagi mong mamasamain yung concern ko sa'yo, sige. Siguro nga panahon na para tapusin na natin to. Yun nga, tapusin na natin to. Salamat na lang sa lahat. Alam mo, hindi ko ginusto na umabot tayo sa ganito. Ang gusto ko lang naman bumalik yung dating Melissa. Yung Melissa na simple, yung Melissa na hindi nang hihingi ng validation galing sa ibang tao. Ha? Ano ba pinagsasabi mo dyan? Akala mo ba hindi ko napapansin na unti-unti mo nang kinokopya bawat kilos ni Avery? Para kang uhaw na uhaw sa approval at atensyon niya. Ano bang nakita mo sa babaeng yun? Ba't idol na idol mo yun? Mabuti sana kung good influence yung tao eh. Pero hindi naman. Mas naiintindihan ko na ngayon kung bakit kayo naghiwalay ni Avery. Ano sinasabi mo? Siguro katulad ko, nasasakal na din siya sa'yo kasi ang dami mong drama sa buhay. Daig mo pa ang babae sa kakadada mo dyan. Bago mo kami husgahan, tingnan mo kaya muna yung sarili mo sa salamin kasi hindi ka rin naman perpekto, Benson. Sige na, ibababa ko na to. Ayaw na kitang kausap. Ayoko na magkasamaan pa tayo ng loob. Bahala ka sa buhay mo. Maghanap ka ng ibang babae na kokontrolin mo. At yun na nga papadudo, tuluyan na kaming naghiwalay ni Benson pagkatapos ng tawag na yon. Sa totoo lang ay masakit siya sa simula pero habang tumatagal ay na-realize ko na siguro ay may mga relasyon talagang kahit na anong pilit ay hindi talaga magtatagal. May mga magjowa talaga na kahit mahal ang isa't isa, hindi magkakaintindihan dahil magkaiba ng pananaw nila sa buhay. At naisip ko rin na ayokong tumulad sa mga babaeng iniiwan ng mga kaibigan nila para lamang sa lalaki. Kaya naman pinili kong maging mabuting kaibigan para kay Avery. Kasi sa dami ng tao sa mundo ay madali lang humanap ng boyfriend. Pero ang tunay na kaibigan, yung totoo at totoo rin sa iyo ay madalang lang yon. At noong mga panahon na yon ay si Avery ang akala kong kaibigan ko. Pero paglipas ng ilang linggo ay napansin kong parang may mali na. Unti-unti ay para na akong sinasakal sa pakikisama kay Avery. Sa una ay okay lang. Iniisip ko na baka ganun lang talaga siya o baka nasanay lang siya na palaging may tumutulong sa kanya pero dumating sa punto na parang hindi na ako ang kaibigan niya kundi alalay na niya. Ako na ang taga-bitbit ng bag niya, tagahawak ng mga libro niya at ang pinaka walang hiya sa lahat. Pati assignments and projects niya ay inaasa na niya sa akin na parang responsibilidad ko yon. Hindi na siya humihingi ng tulong kundi inuutos na niya. Hanggang sa dumating yung araw na napagtanto ko na hindi na ito pagkakaibigan.
at ginagamit lamang ako ni Avery. Noong una ay tinitiis ko ang lahat kasi iniisip ko na baka stress lang si Avery o baka sanay lang siyang may tumutulong sa kanya kasi lumaki siya sa marangyang pamilya. Pero habang tumatagal ay napapansin ko na hindi na ako kaibigan sa paningin niya at parang ginawa na niya akong personal assistant. At sa mga oras na yon ay bigla kong naalala lahat ng mga sinabi ni Benson. Lahat ng mga babala niya, lahat ng concern niya. Doon ko lang lubos na naintindihan at kahit ayaw kong aminin, siya din pala ang tama sa huli. Kaya naman makalipas ang ilang araw ay nilakasan ko ang loob ko at naisipan ko na baka sakaling hindi pa huli ang lahat. Baka pwede pa kaming mag-usap ni Benson at kung papala rin ay baka pwede pa kaming magkabalikan. At noong nakasalubong ko si Benson sa hallway ng school namin, hindi na ako nagdalawang isip na lapitan at kausapin siya kaagad, Papa Dudut. Benson! Sandali lang! Oh, ba't mo ako kinakausap? Di ba sabi mo nasasakal ka na sa akin? Please naman huwag ka na magtampo. Kinakausap na nga kita ng maayos eh. Pagkatapos kitang tawagan nung last time, ilang linggo mo akong hindi kinibo. Parang awa mo na, kalimutan mo na yun. Andito ako para kausapin ka ng maayos. O bakit gusto mo akong kausapin? Ano kailangan mo? Bilisan mo na, may tatapusin pa akong project pagdating ko sa bahay. Narealize ko na tama yung lahat ng sinabi mo tungkol kay Avery, na hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagbabago. Hindi pala kaibigan ang hanap niya, kundi isang tao na magiging sunod-sunuran sa kanya. I'm sorry kung hindi ako kagad nakinig sa'yo. Dapat sa simula pa lang naniwala na ako sa'yo. Kasi kung tutuusin, mas una kayo nagkakilala at naging girlfriend mo pa siya. Wala nang kwenta ang realization mo. Matagal mo nang tinapos kung ano yung meron tayo. Ganyan na ba talaga katigas ang puso mo? Humihingi na nga ako ng tawad sa'yo. Inaamin ko na ako na tong nagkamali at nagpakatanga para lang matanggap ni Avery. Melissa, diretsuhin mo na nga ako. Ano ba talagang gusto mo mangyari? Hindi pa ba obvious? Gusto ko magkabalikan tayo. Hanggang ngayon hindi pa rin nawawala yung pagmamahal ko sa'yo. At sigurado ako na ganun din ang nararamdaman mo para sa akin. Pasensya ka na pero malabo na yan. Ha? Bakit naman nagkakaganyan ka? Hindi ka naman ganyan dati ha. Noon nga, ikaw pa tong atat na ayusin yung relasyon natin eh. Atat na atat ako noon. Pero marami kasi ako na-realize ngayon. At buo na yung desisyon ko na iwan ka. Alam mo, hindi kita maintindihan, Benson. I'm sorry kung napapaiyak ako ngayon. Pero hindi ko lang talaga kasi maintindihan kung saan ka nang gagaling eh. Ba't ba bigla ka na lang nanlamig sa akin? Saka na lang natin to pag-usapan. Kailangan ko na talagang umuwi. Hindi ka aalis. Dito ka lang. Dito ka lang hanggang sa malaman ko kung bakit ka nagkakaganyan. Maniwala ka sa akin, Melissa. Kapag sinagot ko yan, hindi mo magugustuhan yung maririnig mo. Wala akong pakialam. Magsalita ka. Inaamin ko na nga na nagkamali ako kay Avery, di ba? Inaamin ko na all along, ikaw tong tama at dapat matagal ko na siyang nilayuan. Sana naman wag mo akong pagkaitan ng second chance. Kasi lahat naman tayo nagkakamali eh. Hindi naman ako nagkakaganito dahil sa pagkakaibigan nyo ni Avery. Eh kung gano'n naman pala, ano yung dahilan? Sabihin mo na sa akin para at least malaman ko naman kung saan ka nang gagaling. Hindi ako manghuhula, Benson. Kaya utang na loob naman, magsalita ka. Kasi alam ko na yung totoo, Melissa. Ha? Anong totoo? Alam ko na yung alis sa cafeteria, nanay mo yun. Paano mo nalaman yan? Isang beses nakita ko siyang umiiyak. Nilapitan ko siya para kumustahin. Sabi ko baka mapagaan ko yung loob niya. Bigla na lang niyang inamin sa akin. Napapaluha daw siya tuwing naiisip niya na kahit minsan hindi man lang siya kinumusta ng anak niya dito sa campus. Tapos nung tinanong ko kung anong pangalan ng anak niya, alam mo kung ano sabi niya? Melissa. Melissa daw ang pangalan ng anak niya. Ona! Inaamin ko na hindi mayaman yung pamilya ko. Ngayon na alam mo na yung totoo. Wala nang point para itago ko pa sa iyo yung katotohanan. Nagpapanggap lang ako na mayaman para mag-fit in ako sa mga kaklase natin. Pero sana wag mo naman akong husgahan dahil lang sa estado ng buhay namin. Yan ang wag na wag mong gagawin, Melissa.
Anong ibig mong sabihin? Huwag mo akong babaliktarin. Huwag mong babaliktarin ang kwento. Hindi kita hinuhusgahan at lalong hindi ako nandidiri dahil mahirap kayo. Huwag kang magsinungaling, Melissa. Hinuhusgahan at pinandidirian kita kasi hindi ko lubos akalain na magagawa mo yon sa sarili mong nanay. Narinig ko na dati kung paano mo siya pagsalitaan. Ano nga ulit yung sabi mo? Na ipapakain mo sa kanya yung lamok? Benson, I'm sorry. Hindi naman kasi ako ganong klase ng tao eh. Talagang nakaramdam lang ako ng peer pressure kasi pakiramdam ko hindi ako belong dito eh. Kaya ako lang nagawa yun dahil gusto ko maramdaman na hindi ako salat sa buhay. Pero hindi sapat na dahilan yon para bastusin at pagsalitaan mo yung mama mo. Ako mahal na mahal ko mom ko. At hindi ko magagawa sa kanya yung ginagawa mo sa mama mo. Madali lang para sa'yo na sabihin yan kasi mayaman kayo. Lumaki ka sa marangyang pamilya kaya kahit kailan, hindi mo maiintindihan kung saan ako nanggagaling. Hindi sapat na dahilan yung kahirapan, Melissa. Para walang hiyain mo yung mama mo ng ganun. At maniwala ka man o hindi, hindi ko magagawang bastusin ang mom ko kahit malugmok kami sa hirap. I'm sorry. Please, patawarin mo na ako. Alam mo mismo sa sarili mo na wala akong kasalanan. Nakasalanan ni Avery kung bakit ako nagkakaganito. Nagmamakawa ako sa'yo. Sana naman bigyan mo pa ng second chance ang relasyon natin. Siguro nga naging bad influence si Avery sa'yo. Pero hindi ka na bata, Melissa. Alam mo na ang tama't mali. At sa mga nalaman ko at mga pinakita mo sa akin, mas lalo mo lang pinatunayan na dapat na kitang layuan. Benson! Benson, sandali lang! Sobrang nagulantang at nadurog ang puso ko ng araw na yon. Hindi ko mapigilan ang luha ko at pakiramdam ko ay parang binagsakan ako ng bagyo at kidlat sa iisang iglap. Hindi ko inakalang malalaman ni Benson ang buong katotohanan tungkol sa tunay na kalagayan ko. At siguro ay kung naging totoo lamang ako sa simula, kung hindi ako nagpanggap at hindi ako nagpadala sa pressure na makisabay sa mga mayayaman naming kaklase, baka iba ang naging ending ng kwento namin. Pero wala na akong magagawa at nangyari na ang lahat. At ang tanging magagawa ko na lamang ngayon ay tanggapin na hanggang doon na lamang talaga ang relasyon namin ni Benson. Ngayon ay single na ako at patuloy pa rin nag-aaral. Sa dami ng mga nangyari ay natutunan ko na hindi mo kailangang magbago para lamang matanggap ka ng ibang tao. Hindi mo kailangang magkunwari para lamang maramdaman mong bilong ka. Kasi ang mga totoong tao ay tatanggapin ka maging sino ka man. Habang sinusulat ko po ito ay mas lalo kong nararamdaman ang konsensya at guilt sa mga kung paano ko trinato ang mama ko noon. Kaya unti-unti tinanggap ko na rin ang tunay kong pinagmulan. Natutunan kong mahalin ang sitwasyon ko sa buhay at hindi ito ikahiya. At higit sa lahat ay natutunan kong pahalagahan ang mama ko dahil kahit na hindi kami mayaman ay siya ang dahilan kung bakit nakatungtong ako sa isang private school. At dahil sa kanya kahit papaano ay naaabot ko ang mga pangarap ko na noon ay pinapangarap ko lamang. Para kay mama, mahal na mahal kita at humihingi ako ng tawad sa lahat ng panahong ikinahiya ko po kayo. Ngayon ko lang talaga na-realize kung gaano ka kabuting ina at kung gaano ako kapalad na kayo ang naging mama ko. At para naman kay Benson, aaminin ko na mahal pa rin kita. At kung sakaling naririnig mo man ito, sana'y mabigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Ngayon ay masasabi ko nang mas kilala ko na ang sarili ko at handa na akong maging totoo sa sarili ko at sa mga taong nasa paligid ko. Maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut, at sa Barangay LS sa pagbibigay ng pagkakataong maibahagi ko ang kwento ko. Sana po ay may napulot kayong aral sa mga pinagdaanan ko, and God bless. Para kay Benson, sana dumating ang pagkakataon na muli tayong magkita. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Melissa. Ako, gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section.